Sa kasaysayan ng Pilipinas, maraming alamat ang nabuo, mga kwento ng kababalaghan, mga nilalang na hindi maipaliwanag, at mga lugar na hindi makita ng ordinaryong mata. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang lungsod na pinaniniwala ang umiiral, ngunit walang makapagsabing nakita ito ng totoo, ang Biringan City ng Samar. At isa sa mga pinakakakaibang kwento tungkol sa lungsod na ito ay hindi tungkol sa mga multo o engkanto, kundi sa mga sulat at padala na tila para sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Simulan natin sa mga kwentong tinatawag ng mga lokal na phantom deliveries. Ayon sa mga ulat, may mga mamahaling gamit, mga sasakyan, semento at construction materials na ipinapadala daw sa mga address na nakasaad sa lungsod ng Biringan City. Ngunit ang kakaiba, kapag sinubukan ng mga courier o truck driver na hanapin ang lugar, patay ang dulo ng kalsada. Walang lungsod, walang bahay, at walang taong tatanggap ng padala. Pero ito pa ang mas nakapagtataka. Minsan, matapos maiwan ang mga kargamento sa isang bakanteng lote o gilid ng daan, misteryosong nawawala ang mga ito pagkaraan lamang ng ilang araw. Parang may mga kamay na dumampot dito mula sa kabilang mundo. Isa sa mga pinakatanyag na kwento tungkol sa Biringan ay ang tungkol sa isang babae, si Carolina. Sabi ng kwento, nagbakasyon siya sa Samar upang bumisita sa mga kamag-anak. Makalipas ang ilang linggo, nakatanggap ng sulat ang kanyang pamilya. Nakasulat sa sobre, "From Carolina, Biringan City, Samar." Nang binuksan ng mga magulang ang liham, natuwa sila sa una dahil ayon kay Carolina, masaya daw siya sa bagong lugar. Maganda, tahimik at mababait daw ang mga taong nakatira roon. Ngunit nang sinubukan ng kanyang pamilya na magpadala ng tugon, bumalik ang liham, may tatak na address unknown. At mula noon, hindi na muling nakita o narinig si Carolina. Marami ang naniniwala na si Carolina ay kinuha ng mga taga-Biringan, mga nilalang na pinaniniwala ang mga engkanto o espiritong nagtatago sa anyo ng tao. Sa dekada 60 naman, isang tunay na insidente ang naitala sa Tacloban Port. Dumating ang isang malaking shipment mula pa sa Amerika, mga mamahaling construction equipment, cement mixers, bulldozers, lahat nakapangalan sa Biringan City, Samar. Naguluhan ang mga opisyal ng pantalan. Walang ganoong lungsod sa mapa at walang makuhang kumakatawan sa Biringan. Sa takot na manakaw, binantayan ng mga gwardiya ang mga kagamitan. Ngunit makalipas ang ilang linggo, walang sino mang dumating upang kunin ang mga ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung sino ang nagpadala at kung sino ang dapat tumanggap. Ang mga dokumento ay pawang kumpleto, pero ang lungsod na nakasulat hindi kailanman umiiral. Hindi lang noon, pati sa modernong panahon, may mga nagkukwento ring courier services na nakakatanggap ng mga parcel na may address na Biringan City, Samar. Ayon sa isang kwento, isang dokumento raw ang ipinadala sa nasabing lungsod. Sinubukan ng courier na hanapin ito, pero kahit anong gawin, hindi ito nakita. Ilang beses itong ibinalik sa sender at sa dulo, tila naglaho na rin ang kliyente. Biringan, isang misteryosong lugar na nasa pagitan ng alamat at katotohanan. Isang lungsod na tila tumatanggap ng mga liham at padala, ngunit walang makitang tatanggap. Marahil ito'y simbolo ng ating pananabik sa mga bagay na hindi natin nauunawaan. O marahil, totoong may isang lungsod na nakatago sa pagitan ng ating mundo at ng mundo ng mga engkanto.
Kaya kung sakaling makatanggap ka ng sulat na may nakasulat na From Biringan City, handa ka bang buksan ito?